So, nako, mga sanggay, matinding balita ito. May pinapadurog na ngayon ang ating presidente. No? Ang presidente ng Pilipinas, may mabigat na utos ngayon, mga sangkay, at magtago na po ang mga taong ito. Bago natin mag-usapan yan, mga sangkay, pag-subscribe mo muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.39 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Shoutout ko pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. At mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? So, eto na nga po, pag-usapan po natin. Isa po sa mga mabibigat na balita ngayon, itong mga sangkay, may utos po ang ating presidente. Ayon po dito mga sangkay, dayuhang Pogo workers na hindi aalis ng bansa kasi binigyan nga po itong mga to ng ultimatum. Binigyan po sila ng kumbaga taning, ito na lamang, hanggang dito na lamang kayo magstay. Binibigyan pa namin kayo ng pagkakataon na magsilayas sa Pilipinas. Karamihan naman sa mga itong mga sangkay, mga Chinese. Ngunit, sabi dito, kung hindi aalis, ayon sa balitang ito, Pogo workers na mga dayuhan na hindi aalis ng bansa, tutugisin sa pilitan na pauuwiin. Ang malala dito mga sangkay, mababan na po sila forever sa Pilipinas. Mabablacklist po sila. Tingnan po natin ang balita. Ngayong tapos na ang deadline ng pamahalaan sa lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa. Tapos na ang deadline. 'Di ba? Ang sabi ng Pangulo natin, hanggang December lamang. So ngayon, January na mga sangkay, ito na po ang kanilang malalang problema na kinakailangan na po nilang marisolba. Kailangan po nila makalayas na sa Pilipinas. Actually, dapat din na po nila pinaabot ng January dahil binigyan nga po sila ng ultimatum ng ating presidente. Ngunit, ito na nga po ang balita. At sa mga dayuhang manggagawa sa mga Pogo para lisanin ng Pilipinas, sisimulan na ng mga ahensyang inatasan ng pamahalaan ang pagsugpo ng Pogo sa bansa. Ayan na. Pilitang i-deport at ilalagay sa blacklist ng bansa ang mga dayuhang mahuhuli. Okay. So sa mga mahuhuli mga sangkay, maaabutan ng deadline na ito na nandito pa rin po sa Pilipinas, yung ultimatum ng ating presidente. Sila po ay sapilitang paaalisin at mabablacklist na nga po sila sa Pilipinas. Ibig sabihin, habang buhay na po silang hindi makakapasok sa ating bansa. Yun po ang mangyayari dyan, mga sangkay. Ibig sabihin, hindi na sila muling makakapasok sa Pilipinas. For sure, meron po na matigas ang ulo na magpapaiwan. And yung magpapaiwan po, blacklisting and forcibly will be taken out of the country through a deportation proceeding. So talagang bibit-bitin sila palabas po ng ating bansa. Yun po yung gagawin ng otoridad po natin sa mga dayuhang ito, mga sangkay. Karamihan naman po sa mga ito, mga Chinese po. Sila naman po talaga. Ito mga nagpapatakbo sa mga Pogo na ito, mga Chinese. Yan, titigas ng ulo. Ang pagkakaalam ko ng mga sangkay, ito, ayon po sa mga nababalitaan ko, yung mga hotel daw po na sinasabing pagmamayari po ng mga negosyanteng Chinese dito sa Pilipinas, ang hindi daw po natin alam mga sangkay, na sa loob po nun, meron pong mga Pogo. Hindi ko alam kung gaano katotoo itong mga sangkay, pero may mga nabalitaan nga po tayo, di ba? May mga hotel na ni-raid po ng ating authorities, ng mga kapulisan. Ngayon, may mga nakita sila doon na nag-ooperate ng Pogo. Ganyan po ka mga loko-loko ang mga itong mga sangkay. Kahit po ano-ano na lang kanilang ginagawa para lamang po maproteksyonan ang kanilang mga ipinagbabawal o mga illegal na mga gawain sa ating bansa. Sa kabila ng ilang buwang ibinigay ng pamahalaan simula ng i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo ng taong 2024, ang tuluyang pagsasara ng mga Pogo sa bansa. Naniniwala ang Bureau of Immigration na mayroon pa ring mga dayuhan na hindi umalis ng bansa at magtatago. Kaya pinaghahandaan na ito ng ahensya. Ayan na ha.
Sigurado yan, may mga magtatago dyan at may mga kukubkob sa mga ito mga sangkay. Mabigyan lamang po ng malaking halaga. Kasi alam niyo naman sa ating mga kababayan, kahit nga po yung ilan sa mga opisyal, di ba, masuhulan lamang, tumitiklop na. Pero ngayon mga sangkay, hindi po sila sasantuhin ng ating presidente, ng ating pamahalaan. Medyo madugo po ang preparations ng Bureau para dyan kasi alam natin na meron at merong matigas ang ulo na magpapaiwan po dito sa Pilipinas and will not comply with the regulations. That's why our intelligence division ready na po sila. Sa tala ng BI nitong ikalawang linggo ng Disyembre, sa 6,000 pang mga dayuhan na kabilang sa mga voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang visa ang hindi pa nakakaalis pabalik sa kanilang mga bansa. Marami pa rin, di ba? Pero sa huling monitoring nila, may mass deportation na isinasagawa ang mga pogo. Nako, mass deportation. Ito po yung hindi po natin alam mga sangkay. Yung napakaraming mga involved dito sa Pogo, mga sangkay, idinideport na. Nagkakaroon po ng mass deportation ngayon ng ating pamahalaan. Tinatapon na ang mga ito sa kanilang mga bansa, lalong-lalo po itong mga Chinese, na masyado pong magugulo sa Pilipinas. Ayon kay Sandoval, talagang inantay pa ng mga dayuhan ang pinakahuling araw ng deadline. Gayunman, wala nang ibibigay na extensyon ng pamahalaan. Oh, ayan na, wala na pong extension. Magtago na kayo kung nasaan man kayo. Dahil sigurado, kahit saan pa kayo magtago, makikita at makikita pa rin kayo ng otoridad ng ating bansa. Wala na po, hindi na po magbibigay ng extension. Tama lang din naman yun mga sangkay. Dapat sa mga ito wala nang extension, wala nang palugit. Matitigas ang ulo eh. 'Di ba? Para manatili pa sila sa bansa. Come January 1, initiate na po ng investigations and locating na po kung nasaan yung mga naiwan or nagpaiwan dito sa Pilipinas. We're hoping it's just a few hundred by the end of the tally. Pero inaasahan natin siguro papalo yan ng 1,000 to 2,000 yung mga nagpaiwan dito na nag-downgrade. Grabe, no? Talagang wawalisin sila ngayon ng ating gobyerno. Palabas sa ating bansa. Ito po yung, kumbaga, ito po yung matinding ginagawa ngayon ni PBBM. Sabi rin ng BI na hindi magiging madali ang pagtugis sa mga dayuhan. Eh di dapat pati pala si Alice Guo, 'di ba? I-deport na rin 'yan mga sangkay. Sa isang panayam, sinabi naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz na may namomonitor na silang small-scale pogo Naku at po. kasama ang mga ito sa kanilang hahabulin ngayong kapapasok na taon. Naku po. Ryan Lacanlali. Well, mga sangkay, ito po ngayon ang ginagawa ng ating pamahalaan. Talagang wawalisin na ang mga ito. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Mag-comment lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito. Pag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ano po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.